Eto na ang full spoilers para sa chapter 1048 ng One Piece. Ang tagal nating inantay ito. Ano kaya ang mga posibleng mangyari? Alamin natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Konting recap lang sa nakaraang chapter doon nga ay patuloy pa din ang kaguluhan sa Elbap. Ang mga Giants ay nahihirapan sa paglaban sa mga Nightmare Monsters at napabagsak pa nga ng mga to ang Great Eric. Nalaman din ng ilan sa mga bida natin na nasa gubat na ang mga batang Giants ay nanganganib pa din dahil in-announce nga ni Summers na papatayin nila ang mga batang Giants kung hindi susunod ang mga Giants sa kondisyon nila na sumapi at maglingkod sa world government. Ang mga bida nga natin ay na-corner na ni Gunko at nagulpi pa nga nito si Brook. Sa huli ay itong si Scapper ay hindi na nga nakapagpigil at sumugod na para nga iligtas sa mga bata at labanan nitong sila Summers na ganun din ang ginawa ni Robin. Nagpakita na nga ito at handa nang harapin ang mga God's Knight. Yan ang mga nangyari sa nakaraang chapter. Neto kaya ano ang mga malalaman natin? Ang title nga ng parating na chapter ay Ronya. Ano kaya ang ibig sabihin nito? May mangyayari kayang hindi nating inaasahan kay Ronya? Eto na ang spoilers. Ayon dito ay itong si Gunko nga daw pinipwersa si Ronya. Ito yung batang giant na anak ng isang giant na kasama nila Dory at Brogy. Sabi na itong si Gunko pinuwersa nga si Ronya na pumunta doon sa bangin. Kaya nag-alala nga itong isang bata na si Ilba dahil sa nangyayari. Sabi nga ni Ilba dito kay Ronya na wag nga daw pumunta doon si Ronya dahil delikado. Malapit na nga daw siya doon sa underworld. Itong si Ronya naman kalmado at sinabi na wag daw mag-alala si Ilba. Okay lang daw ang lahat. Bigla naman nagsalita si Gunko dito at sinabi kay Summers na mukhang may mauuna nga daw na batang giant na mahuhulog sa bangin. Sabi naman ni Summers na okay daw, perfect. Dapat daw marinig ng buong Elbap yung boses nitong si Ronya kapag daw nahulog. Tingnan mong kademonyohan talaga ni Summers. Bigla nga nagsalita si Summers sa mic na kapag daw hindi pa nakapag-decide ang mga Giants within 30 seconds ay ihuhulog daw nila sa bangin yung isang bata. At tinawag nito si Elder Harul. Sabihan daw nito yung mga teachers na sunugin ang library at sirain ang school. Syempre magre-react ang mga Giants dito na siraulo daw ba itong si Summers? Napakahalaga daw ng library dahil andun daw yung mga mahalagang papel o mga dokumento na iniwan pa ng mga ninuno nila. Libong taon na daw ang tanda nun. Pero sabi naman ng ibang Giant ay mahalaga din daw ang buhay ng mga bata at mas importante pa daw yon. Nagkakagulo nga dito ang mga Giants. Sabi pa ng ilan na hindi daw problema yung gusto ng mga yon, kundi yung desisyon daw na kailangan nilang gawin kung susuko sila o hindi sa mga God's Knight. Pero sabi naman ng ilan na mas okay daw na iligtas nila ang mga bata at pigilan ng mga God's Knight sa laro ng mga to. Bigla naman napasabi dito si Nami na sobrang sama daw talaga ng mga God's Knight na to dahil neto lang daw siya nakakita na pati bata dinamay pa para lang sa kalokohan. Itong si Robin naman ay biglang nagsalita na hindi na daw niya kayang manood lang at pigilan ng sarili niya at aakmang ang aatake na dito si Robin. Pero nakatangsin at napunta kila Ripley at Frankie at sa ibang mga Giants dahil nga nagplano sila na ililigtas nila ang mga batang Giants. Naghiwa-hiwalay ang mga to para nga pumunta doon sa mga bata. Nagpatuloy ang speech ni Summers at sabi pa nito na napakasimple lang daw ng rason nila at gusto sirain nila ang library at yung school at sana daw siguraduhin ng mga Giant na wala nga daw matitira ni isa sa mga libro. Pati ang kultura nga daw at history ng mga Giant ay dapat mawala. Kasama talaga ng mga hayop na to. Pero pagkatapos ngang sabihin ni Summers yun, biglang umatake si Robin at ginamit nga ang 100 flowers. Meron ngang napakabilis na kamay ang umatake kay Summers at sinuntok yung mukha nito. Bigla na lang napaluhod si Summers at bumagsak dahil doon sa suntok ni Robin. Ang ginawa pa ni Robin, gumamit to ng 4 na kamay para nga mahawakan si Summers. Humawak to sa leeg at doon sa likod ni Summers at yun, binalian nga ni Robin ang likod si Summers. At kawawa nga to, biglang sumuka ng dugo ang hayop pero na-realize ni Robin na hindi sapat yun. Sabi pa nito na hindi nga daw niya matatalo dahil immortal at yun nga, bigla na lang tumayo si Summers at inayos nga yung leeg niya. At nagsalita nga ito na niremind niya ang Elbap na 20 seconds na lang daw bago mahulog itong si Ronya. Nagulat nga dito si Usopp kay Summers at sinabi na zombie daw ba itong si Summers. Bigla naman tumakbo si Robin at hinawakan itong si Summers at dinala to doon sa bangin. Kaya nahulog silang parehas. Sabi nga ni Summers na magpapakamatay daw ba itong si Robin. Ayaw daw ni Summers na makasama itong si Robin sa kabilang buhay. Sabi naman ni Usopp na ano daw ginagawa ni Robin. Sabi naman ni Robin kay Summers na alam daw niya na immortal si Summers. Kung mawawala daw
daw yung invisible na tinik ni Summers ay maliligtas daw nila itong mga batang giants. Sabi naman ni Summers na tingin daw ba ni Robin kapag namatay siya doon sa bangin ay hindi na maaabot ng powers niya yung mga bata. At bigla nga niyang inatake si Robin. Kaso nga lang clone pala ni Robin yung umatake kay Summers. At ang tunay nga ay kinakalagan na ang ibang mga bida natin doon sa taas. Talino talaga ni Robin. Itong si Elder Harul naman ay nag-decide na sunugin na daw ang library at sirain ang school para nga daw mailigtas ang mga batang giants. Etong si Summers naman nakabalik agad doon sa taas at sinundan nga agad itong tunay na Robin. Pagkatapos trinap nga nito si Robin, aatake na nga daw dapat si Summers pero bigla na lang lumitaw si Scapper at hiniwa yung isang kamay ni Summers. At yung atake na yon na pumutol sa kamay ni Summers ay hindi nga magawang ma-regenerate nitong God's Knight. At binati nga ni Summers si Gaban na long time no see daw kay Gaban. Hindi pa tapos si Scapper, hiniwa pa ulit nito si Summers sa katawan at gumamit nga ito ng super lakas na haki. Mukhang bagong haki ang maipapakilala. Ibang haki nga ito na kayang sumugat doon sa immortal na katawan ng mga God's Knight. At sa huling page ay makikita nga daw natin dito si Scapper na nakatingin kay Summers at galit na galit nga ito. End of the chapter. Okay, isang malupit na spoilers ang nakita natin at naku po, eto na ang sinasabi ko, babawi na ang mga bida natin. Nauna na si Robin at napakawalan niya na nga ang ibang mga bida natin at itong si Scapper naman to the rescue na at nagawa pang sugatan si Summers. Kakaiba to, bagong haki ang gamit niya. Yari ngayon sila Summers. Abang na lang sa full chapter, malapit na yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out.